No, yung kabilang lote, i-clear na ni mama yung mga aso doon. Meaning, ipapamigay na po, no? Sa pinsang ko. Sila nang bahala na mag-alaga, ganyan po, no? At good news natin, bakit? Dahil malalagyan na po natin ng manok. Finally, yung kabila. So, what is the plan? Ang plan po natin, syempre, egg collection tayo, no? Dire-diretso yan, dire-diretso tayo magpaparami, magpapapisa, no? Egg collection, 6 days, 7 days, lagay sa incubator, no? 21 days ang incubation ng itlog ng manok. Sa loob ng 21 days, lahat ng iitlog ng mga manok natin na nasa yard is ibebenta po muna natin. Para at least magkaroon tayo ng budget sa mga paparating na sisiw, no? So, 21 days yun. Siguro mga 2 to 3 trays per day ang may ibebenta natin. So, 750 to 1,000 din yun. Depende sa sizes, no? So, incubation, pag napisa, dito, ang punta nila, no? 4 weeks sila dito or 1 month sa brooder natin. So, after 1 month, bababa na po natin sila rito sa growing pens natin. Ayan. Growing pen 1 and 2. Meron tayong dosing kulungan dyan. Diyan muna sila mamamalagi at least 3 months. No? And then, after ng 3 months nila, at na-select na rin natin, natanggal na natin yung mga unwanted na individuals like lahat ng lalaki, tatanggalin na rin natin eh. No? Kasi mag-iiwan naman na tayo ng 6 na lalaki dyan sa ano natin. So, lahat ng inahin na Rhode Island Red, ibabato na po natin dito. 3 months to 4 months old, no? Ayan. Malawak pa po ito, no? Dito magiging ranging nila. Ayan. Malawak pa po ito. Ayan, no? Tapos nandito pa yung luma natin na mga fly pen. Bubuksan natin lahat yan, parang ganyan, no? Ayan. Iaayos pa natin yan, bubuksan, lalagyan ng mga paitlugan. Ayan, no? Meron na tayo dyan. Diba? Ayan, mga lagayan ng itlog, no? So, ito yung magsisilbing silungan nila. Pansamantala. And then, kapag nagkaroon na tayo ng budget, papagawa tayo ng malaking kubo dito. Tapos, nandoon na rin yung mga itlogan nila, no? Ayan. Malawak pa po ito. 3 months to 4 months, babato na natin lahat ng mga palahi natin dito na Rhode Island Reds. Ayan, no? Then, ito, mababakante po itong growing pen natin, no? Mababakante. Magiging, magsisilbi siyang receiving area from final brooder. Pag nag-month old na, dito na natin ibababa, no? Sa mga growing pen. Kapag naka 3 months, 4 months na sila dyan at enough na yung balahibo nila para ma-injure nila yung sobrang lamig, ulan, init, ibabato na po natin sila sa kabila, no? So, ito, i-clear din natin yan para malaman na natin ang mga sisiw, no, na galing sa final brooder natin. Ganun po, no? So, may iwan lang dito yung mga breeders natin sa fly pen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kumbaga, ang trabaho po sa atin yan is magbigay lang ng mga quality fertile eggs, no? Na pang-incubate natin, no? Ganun po, no? So, ganun lang po ang trabaho niya mga breeders natin, pero yan po yung dapat nating alagaan, no? Sa vitamins, no? Regular ang pagpupurga, ayan. At saka magandang pakain, no? Yung, hindi naman mahal, maganda yung masustansyang pakain, no? At kasi sila po yung magbibigay sa atin ng sisiw, eh. Ano ba gusto nating sisiw? Yung mga weak, sakitin, or yung healthy, masisigla, di ba? Mamili po kayo. So, kailangan natin silang alagaan, yung mga breeders natin. At sila nagpo-produce ng mga future layers natin. And future breeders na din po, no? So, ayan ang plano natin ngayon, no? So, sana makuha na yung aso para at least makapag-ayos-ayos na rin ako sa kabila, no? At itong mga to, pakakawalan na po natin doon. Pwede na pong pakawalan itong mga to doon. Maliban dito, ito, maliliit pa itong mga to. Baka
mamatay pa sa lamig to pag nabasa ng ulan. Pero itong mga to, okay na itong mga to. Ayan, lalaki na. Pero itong mga silk roses natin, hindi natin lalagay po doon, no? Ito, mga to. Pwede na itong mga to. Ayan. Ayan. Lalagay po natin lahat yan sa kabila. Pag nawala na po yung aso doon, ayan, no? Batch 7 natin, ang bilis lumaki. Ito mga to, iniisip ko ilalagay natin doon. Ayan. No? Kasi, iniintay ko pang mag-itlog tong mga to. Madali kasi ma-monitor po, no? Kapag naka-cage ng ganito yung manok. Kung alin yung mga nagiging active na sa pangingitlog at hindi, no? So, siguro i-hold muna natin to. Para at least malaman natin kung sino yung unang-unang mangingitlog na kulungan, no? Yan po. Okay? So, yun ang plano. Alagaang mabuti ang mga breeders. Yan ang buhay natin. Yan ang backbone ng yard natin, no? Yung mga breeders po natin ang backbone ng ating yard. Okay? Kung wala yung mga yan, kung hindi natin naalagaan, hindi tayo bibigyan ng mga healthy na sisiw, no? Na magiging future layers, magiging future breeders natin someday, no? Kaya alagaan po natin yan, sasagarin natin sa vitamins. And then, pag nakapag-collect tayo ng itlog, lagay sa tray, selection na rin. Yung mga mas maliliit, yung sobrang mas malalaki na itlog, i-reject natin, no? Pambenta. Tapos, kapag puno na yung incubator natin, the rest ng iitlog po nila sa loob ng 21-day incubation ay pambenta po natin, no? So, kung di ako nagkakamali, more or less, hindi. Kulang-kulang, 3 tray ang makukuha natin dito kada araw, no? So, siguro ang bentahan natin ng itlog ng Rhode Island Red natin is 250, irregardless of the size, no? Kahit ano ang size niyan, small, medium, large, XL, no? Basta per tray natin, 250 per tray, 250 pesos per tray, no? Sa loob ng 21-day incubation para after mapisa, no, ng mga sisiw natin, meron na tayong pondo pambili ng feeds, ng vitamins ng mga pasisiw natin. O, di ba? So, egg collection ulit, load ulit sa incubator, and then cycle lang po tayo, no? Month old, bababa na natin dito. And then 3 months, 4 months, bato lahat sa kabila, no? Ibabato natin lahat sa kabila yung mga layers natin. Lahat lang ng inahin, no? Ang iiwanan natin lahat inahin, no? Bato lang ng bato sa kabila, okay? Bato lang tayo ng bato sa kabila ng mga layers natin para pagdating ng panahon, no? Meron na tayong 500 na egg layers dito, no? 500 mahigit, no, di ba? Na mga brown egg layers natin dito. So, sold na tayo doon, no? Maraming tray na yung kada araw mabibenta natin. 17, 18 trays, no? 17, 18 trays sa 500 na heads po, no? Yun yung target po natin para at least, you know, makapag full time na tayo sa farming, no? At ito naman yung buhay talaga na gusto natin since elementary pa eh, di ba? At saka, ito yung talagang nakikita ko na magandang business, no? Yung egg production, no? So, later, gagawa tayo ng video kung ano ba ang best na mapagsimulan natin. RTL, RTB, or ready to lay, ready to breed, or CCU, no? And then, di-discuss din po natin sa mga susunod pang mga video kung ano ba yung magandang targetin na production pambenta. Itlog ba o karne ng manok? Mapa-native ba yan o heritage, no? So, yun lang po. Medyo mahaba na ating video. Maraming salamat po sa subscribers, sa followers, and sa mga viewers natin dyan. God bless po sa ating lahat, and peace!